Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Manlapas, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatandang kalalakihan na may higit 60 taon ng klinikal na karanasan. Narito po ako upang tulungan kayong mga senior na maprotektahan ang inyong sirkulasyon, maibalik ang kumpiyansa sa sarili, at mapanumbalik ang init ng pagsasama ng walang mga gamot, hiya o mapanganib na pamamaraan. Isang 74 taong gulang na lalaki ang biglang natumba sa kanyang banyo. Hindi ito stroke o atake sa puso. Tumitibok pa ang kanyang puso, ngunit hindi epektibo ang daloy ng kanyang dugo. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa isang bagay na itinuturing niyang hindi nakakapinsala, isang ugali na ginagawa na niya sa loob ng 10 na taon, ang masturbasyon. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mismong gawain. Ito ay tungkol sa kung paano niya ito ginagawa, ang mga partikular na gawi na hindi kailanman na ipaliwanag sa kanya na maaaring makasama. Sa aking mahabang karanasan, napakarami ko nang natulungang mga retiradong sundalo, dating mga CEO, mga lolo, at mga simpleng padre de pamilya. Sa bawat kaso, isang bagay ang paulit-ulit na lumilitaw: wala silang kamalay-malay na ang 4 na karaniwang gawi sa masturbasyon na dati hindi naman nakakasama noong sila'y nasa edad 30 ay naging mga tahimik na kalaban na pala paglampas ng edad 22. Bakit po? Dahil iba na ang pagtugon ng katawan ng nakatatandang lalaki. Humihina na ang mga ugat, bumababa ang level ng nitric oxide, at ang dating normal na pakiramdam ay maaari na palang unti-unting nagdudulot ng pinsala sa tuwing inaakala ninyong nagre-relax lang kayo. Sa paliwanag kong ito, ibubunyag ko ang 4 na pagkakamali sa masturbasyon na dahan-dahang bumabara sa sirkulasyon, sumisira sa intimasya, at nagpapabilis ng pagtanda ng katawan ng lalaki pagkatapos ng edad 62. Ituturo ko rin ang mga simpleng pagbabago na maaaring magpanumbalik ng inyong sigla at ng koneksyon na akala nyo'y nawala na magpakailanman. At siguraduhin po ninyong makinig hanggang sa dulo, dahil ang ika-4 na pagkakamali ay isang bagay na automatikong ginagawa ng 9 sa 10 nakatatandang lalaki, at maaaring ito ang dahilan kung bakit pumapalya ang daloy ng dugo sa pinakaimportanteng bahagi ng inyong katawan. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na po ninyo ang subscribe button at i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga tips na poprotekta sa inyong sirkulasyon, kumpiyansa at intimasya pagkatapos ng edad 62. Kung ang video na ito ay mahalaga para sa inyo, i-type ang 1 sa comments para malaman kong nandyan kayo. Kung hindi naman, i-type ang 0. Palagi po akong nakikinig at naghahanap ng paraan para mas mapagsilbihan kayo. Simulan natin sa pinakakaraniwang pagkakamali, isa na tila hindi nakakapinsala, ngunit tahimik na nagdudulot ng mapanganib na presyon sa inyong mga daluyan ng dugo sa bawat pagkakataon. Unang pagkakamali, ang kilos na nagdudulot ng vascular panic o biglaang pag-igting ng mga ugat. Napakarami ko nang nakausap na kalalakihan, mga malalakas na lalaki na tumitingin sa aking mga mata at sinasabing, "Dok, gusto ko lang naman ng kaunting ginhawa, yung mabilis lang para maibsan ang tensyon." Tapat sila
kung magsalita minsan pa nga ay may kaunting pagkakasala. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay itong maliit na gawi, itong tahimik na ritual na paulit-ulit nilang ginagawa sa loob ng maraming taon ay maaaring tahimik na sumisira sa kanilang pinakamahalagang sistema sa katawan. Kapag ang isang lalaking lampas ay 32 anyos ay nagmamadali sa masturbasyon, hindi niya namamalayan na nagtitrigger siya ng tinatawag kong vascular panic. Biglang tumataas ang tibok ng puso. Ang mga daluyan ng dugo sa pelvic region o balakang ay biglang lumiliit at lumalaki. Ngunit heto po ang problema sa pagtanda, ang inyong circulatory system ay hindi na kasing bilis makabawi tulad ng dati. Ang pagiging elastiko ng inyong mga ugat arteries ay nabawasan na, ang inyong mga antas ng nitric oxide na tumutulong magbukas ng mga daluyan ng dugo ay bumaba na, at ang resulta, ang biglaan at pwersadong pagdagsa ng dugo ay maaaring makasobra sa mahihinang ugat at marurupok na capillaries, lalo na sa ari ng lalaki. Hindi po ito tungkol sa moralidad o hiya, ito'y tungkol sa pisyolohiya, sa kung paano gumagana ang ating katawan. Maaaring hindi nyo ito maramdaman kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon itong minadaling stimulasyon ay dahan-dahang sumisira sa tungkulin ng mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng maliliit na pinsala o microtraumas. Humahantong ito sa paninigas, kung saan dapat ay may kakayahang umunat, at pagiging marupok, kung saan dati ay malakas. Ang resulta ay hindi lang pisikal. Nagsisimulang mapansin ng mga kalalakihan ang pagbaba ng sensitibidad, mas mabagal na ereksyon, mas kaunting init at tugon sa panahon ng tunay na intimasya, at isang tahimik na takot ang pumapasok. Ano ang nangyayari sa akin? Sinisisi nila ang kanilang edad, sinisisi nila ang stress, ngunit ang totoo ay nagre-react lang ang kanilang katawan sa paulit-ulit na sobrang pagtatrabaho sa isang rehiyon na lubhang nangangailangan ng pangangalaga, hindi ng kaguluhan. Ang minadaling masturbasyon ay nagpapadala ng maling senyales. Sinasabihan nito ang inyong nervous system na tumakbo ng mabilis, gayong dapat ay nag-uunat ito. At ang stress response na iyon ay nagpapahigpit sa daloy ng dugo, pinipigilan ang mga arousal hormones, at unti-unting sinisira ang mismong pundasyon ng pisikal na intimasya, ang tiwala sa sariling katawan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente ito, kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan ng pribado ay sumasalamin sa kung ano ang inyong nararamdaman sa publiko, kung paano kayo kumonekta sa iba, kung paano kayo natutulog, nag-iisip at nagmamahal. Ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa climax o sukdulan. Ito'y tungkol sa sirkulasyon, presensya at koneksyon. At kapag ipinagkakait ninyo sa inyong katawan ang isang banayad na proseso, ipinagkakait ninyo sa inyong sarili ang sigla na nagpaparamdam sa inyo bilang isang tunay na lalaki. Ngayon, dito po nagiging mas nakakagulat. Maraming kalalakihan na kahit bumagal na ay hindi pa rin namamalayan na ginagawa nila ang susunod na pagkakamali, isa na nakakaapekto sa inyong daloy ng dugo nang hindi ninyo namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. Kung patuloy pa rin kayong nanonood at tumatagos sa inyo ang mga pananaw na ito, i-type ang 1 sa comments.
para malaman kong nandito kayo at nakikinig, dahil ang susunod na bahaging ito ay maaaring ang pinakamahalagang katotohanan na hindi kailanman sinabi sa inyo. Ituloy po natin. Ikalawang pagkakamali, masturbasyon, na may mataas na tensyon sa balakang pelvic tension at pagwawalang bahala sa paghinga. May isang banayad na bagay akong napapansin sa halos bawat lalaking lampas sa 60 anyos na pumupunta sa aking klinika na may mga alalahanin tungkol sa intimasya, sirkulasyon, o enerhiya. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ay kung paano nila ito ginagawa. Sa mga pribadong sandali, karamihan sa kanila ay hindi namamalayang pinipigil nila ang kanilang paghinga. Tumaas ang kanilang mga balikat, humihigpit ang kanilang tiyan, ang kanilang buong pelvic floor, iyong malalalim at nakatagong mga kalamnan sa paligid ng base ng ari ay tumitigas na parang kinuyom na kamao. Akala nila ito'y normal. Hindi po. Itong hindi namamalayang tensyon, itong walang hininga at pwersadong gawi sa panahon ng masturbasyon ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang ginagawa nito. Sinasakal nito ang daloy ng dugo. Sinesenyasan nito ang inyong nervous system na humanda sa pag-atake, hindi sa pag-relax. Sa halip na payagan ang inyong mga ugat na bumuka at ang oxygen na dumaloy sa inyong mga tissue, lumilikha ito ng isang masikip at restriktadong kapaligiran kung saan ang sirkulasyon ay nasasakal mula mismo sa pinagmumulan nito. Sa paglipas ng panahon, ang tensyong iyon ay nagiging ugali at ang ugali ay nagiging karamdaman dysfunction. Kapag huminto kayo sa paghinga, humihinto rin kayo sa pagdaloy. Hindi lang po iyan isang talinghaga. Iyan ay pisyolohiya. Ang ari ng lalaki ay isa sa mga organong pinakasensitibo sa dugo sa buong katawan. Nakasalalay ito sa maayos at relaksadong paggalaw ng dugo, hindi sa presyon, hindi sa tensyon, hindi sa stressed na nervous system. Ngunit kapag mababaw ang inyong paghinga at naninigas ang inyong katawan, lumiliit ang inyong mga ugat, arteries, bumabagsak ang inyong mga antas ng nitric oxide at sa halip na itaguyod ang nagbibigay buhay na sirkulasyon, tahimik ninyong sinasakal ang mismong intimasya na inyong hinahanap. May mga lalaki na natitigilan kapag tinatanong ko sila, "Pinipigil mo ba ang iyong paghinga?" Tumango sila dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila kung paano nakakaapekto ang paghinga sa kanilang pagka-arouse. Walang sino man ang nagpaliwanag na ang pag-relax ng balakang pelvic relaxation at malalim ritmikong paghinga ay kasing halaga sa isang malusog na ereksyon gaya ng testosterone mismo. Habang tumatanda ang inyong katawan, mas kailangan nito ng kooperasyon, hindi kontrol. Ang tensyon sa maling mga lugar ay humahantong sa pangmatagalang kahinaan sa mga lugar na pinakamahalaga sa inyo. Ang totoo po, kung mababaw ang inyong paghinga, pinipisil ang inyong katawan, at nagmamadaling matapos, hindi lang ninyo pinuputol ang sensasyon. Sinasanay ninyo ang inyong katawan na ituring ang kasiyahan bilang isang banta. Ang tensyong iyon ay lumilikha ng isang banayad na digmaan sa loob ng inyong sirkulasyon, at sa kalaunan, ang inyong kumpiyansa ang nagbabayad ng halaga. Ngunit kahit na magsimula kayong huminga ng maayos
May isa pang ugali na umuubos ng inyong lakas sa ibang paraan, tahimik na nagnanakaw ng inyong sigla araw-araw, kahit na ang lahat ng iba pa ay tila normal. At nagsisimula ito sa kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa. Ikatlong pagkakamali, araw-araw na masturbasyon ng walang pagpapahinga. Nauubos ang reserba ng inyong libido. Ito'y isang tahimik na ugali, isang ritual na nagsisimula ng walang malisya, marahil dahil sa pagkabagot, marahil dahil sa kalungkutan, o marahil para lang makaramdam muli ng isang bagay. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang araw-araw na masturbasyon ay nagiging isang ritual, isang paraan upang markahan ang oras, upang maibsan ang stress, upang makaramdam ng normal. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan ay pagkatapos ng edad 22, itong pang-araw-araw na ritmo ay hindi lamang umuubos ng inyong enerhiya, dahan-dahan din nitong sinisira ang mismong sistema kung saan nakasalalay ang inyong intimasya. Ang inyong pamara, ang inyong katawan ay hindi na tulad noong 30 anyos kayo. Mas matagal na ang inyong recovery time, mas mabagal nang bumalik sa normal ang inyong testosterone. Ang mga daluyan ng dugo na dating mabilis bumalik sa dati ay nangangailangan na ngayon ng oras, oxygen at espasyo upang ayusin ang sarili. Kapag kayo ay nagmamasturbate araw-araw o mas malala ilang beses sa isang araw, hindi ninyo binibigyan ng pahinga ang inyong katawan. Inuubos ninyo ang inyong reserba ng nitric oxide, dopamine at maging ng emosyonal na pagnanasa. At ang mga sintomas dahan-dahan po itong pumapasok. Maaaring mapansin ninyo na hindi na kayo gaanong nakakaramdam pagkatapos. Mayroong nananatiling pamamanhid sa inyong pelvic region o balakang. Ang mga ereksyon ay hindi na kasing aktibo. Mas pagod kayo, mas hiwalay sa sarili, kahit medyo disconnected sa inyong sarili. Maaari pa kayong makaramdam ng banayad na sama ng loob sa sarili ninyong katawan na para bang tinatraidor kayo nito. Pero hindi po. Humihingi lang ito ng pahinga. Isang lalaki na nasa mga huling taon ng kanyang 60s ang nagsabi sa akin minsan, "Dok, di na ako interesado sa tunay na intimasya. Ginagawa ko ito araw-araw, pero wala akong nararamdaman pagkatapos." Nadurog ang puso ko dahil ang kanyang katawan ay hindi sira. Ito ay sobrang napagod. Kapag sobra kayong nag-i-stimulate nang hindi pinapayagan ang oras para mag-recharge, hindi lang ninyo pinurol ang sensasyon. Pinapahina ninyo ang mismong mga circuit na lumilikha ng arousal sa simula pa lang. At kapag ang mga circuit na iyon ay na-burnout, bumabagal ang sirkulasyon, humihina ang mga ugat, nawawala ang koneksyon. Ang masturbasyon ay dapat isang sandali ng koneksyon, hindi isang paraan para makayanan ang emosyonal na pagkapagod. Kung ito ay nagiging sapilitan o mekanikal, nagiging tahimik itong magnanakaw, ninanakaw sa inyo ang natural na sigla, init at intimasya na dapat maranasan ng inyong katawan kahit sa inyong mga huling taon. Ngunit heto po ang nakakagulat na bahagi. Kahit na magbigay kayo ng pagitan at pahintulutan, ang paggaling may isang ugali na patuloy na kumokontrol sa inyong nervous system at hindi ito pisikal. Sa katunayan, nagsisimula ito sa inyong utak. Maaaring ito ang nag-iisang pinakamalaking dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ngayon ang nakakaramdam
na disconnected sila sa tunay na intimasya. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga pananaw na ito, i-type ang 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo dahil ang susunod sa punto, numero 4, ay maaaring magbago ng paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa inyong kalusugan at intimasya. Ika-4 na pagkakamali. Paggamit ng pornografiya na kumokontrol sa utak at nagpapagutom sa tunay na intimasya. Magiging tapat po ako, ito ang pinakamahirap na pag-uusapan para sa karamihan ng mga nakatatandang lalaki, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa malalim na kalungkutan na inilalantad nito. Marami sa mga lalaking aking kinakausap ay hindi na gumagamit ng pornografiya para sa excitement. Ginagamit nila ito upang punan ang isang kakulangan, upang habulin ang isang pakiramdam na dati natural na dumarating. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paghahabol na iyon ay nagiging isang bitag at sa oras na mapagtanto nila, ito ang pinsala ay tahimik nang kumakalat sa ilalim ng balat. Ang modernong pornografiya ay hindi na tulad ng dati noong ibintukan ng pintan na taon na ang nakalipas. Ito'y mabilis, ito'y sukdulan, ito'y dinisenyo upang labis na pasiglahin ang inyong utak sa paraang hindi kayang tapatan ng totoong buhay. At ang ginagawa nito, lalo na sa isang lalaking lampas 62 anyos, ay binabago nito ang wiring ng pleasure center ng utak. Ang inyong mga dopamine receptor ay nagiging manhid. Ang inyong mga pattern ng arousal ay lumilipat patungo sa pantasya, hindi sa realidad. At dahan-dahan, nang hindi namamalayan, humihinto na ang inyong katawan sa pagtugon sa totoong haplos, totoong pagiging malapit, totoong intimasya. May mga lalaking umupo sa aking opisina luhaan na nagsasabing, "Doc, wala na akong nararamdaman kapag kasama ko ang asawa ko. Pakiramdam ko sira na ako." Ngunit hindi sila sira. Sila ay nakondisyon. At ang pagkondisyong iyon ay nakakagambala sa isa sa pinakamahalagang proseso sa katawan ng lalaki, ang sirkulasyon. Heto po kung paano ang utak ang sentro ng command para sa daloy ng dugo. Kapag patuloy ninyo itong binabaha ng artipisyal na arousal, nagkakaroon ng short circuit sa natural na kaskada ng mga senyales na nagtitrigger ng totoong paggalaw ng dugo. Nalilito ninyo ang inyong nervous system, pinapaliit ninyo ang inyong emosyonal na kapasidad, at hindi magtatagal, humihina ang daloy ng dugo sa pelvic region o balakang, nagiging hindi maaasahan ang mga ereksyon, at ang intimasya ay parang isang tungkulin na lang kaysa isang regalo. Habang mas umaasa kayo sa pornografiya, mas nakakalimutan ng inyong katawan kung paano tumugon sa karanasan ng tao sa pagiging malapit. At pagkatapos ng edad 62, kung kailan mas mahalaga ang bawat ugat at bawat senyales, ang pagkakahiwalay na ito ay maaaring makasira ng husto hindi lamang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Hindi po ito tungkol sa pagkakasala, ito'y tungkol sa kamalayan. Ang inyong utak at ang inyong katawan ay gustong makaramdam muli. Ngunit una, kailangan ninyong bawiin ang kontrol. Kailangan ninyong i-reset ang mga pattern na iyon. Kailangan ninyong kumonekta muli sa uri ng stimulasyon na nagpapanumbalik, hindi nagnanakaw
ng inyong sirkulasyon, inyong kumpiyansa, at inyong koneksyon. At nagsisimula iyan sa isang desisyon na dapat ninyong baguhin ngayon. Dahil habang mas matagal kayong maghihintay, mas mahirap bawiin ang nawala sa inyo. Kailangan ninyong magbago ngayon. Masyado ko na itong nakikita ng maraming beses mabubuting lalaki, malalakas na lalaki, na naghintay lang ng medyo matagal. Alam nilang may kakaiba silang nararamdaman. Naramdaman nilang nawawala ang kanilang enerhiya, lumalamlam ang kanilang koneksyon, nawawala ang kanilang sigla. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili, aayusin ko ito mamaya, at ang mamaya ay hindi dumating. Linawin ko po, kung kayo ay lampas ay 62 anyos at anumang bahagi ng sinabi ko sa ngayon ay pamilyar sa inyo, kailangan ninyong magbago ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon din, ang pagbabago ay hindi kailangang maging marahas. Hindi ito nangangahulugang ipagkakait ninyo sa inyong sarili ang kasiyahan o puputulin ang nagbibigay buhay sa inyo. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa kung paano ninyo ito tinutugunan. Nangangahulugan ito ng pakikipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito. At ang magandang balita, ang inyong katawan ay maaaring tumugon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo kapag binigyan ninyo ito ng tamang kondisyon. Magsimula po sa pagbagal. Gawing hindi gaanong mechanical at mas intensyonal ang inyong mga pribadong sandali. Mag-focus sa malalim na paghinga, pag-relax ng inyong mga kalamnan, at paggamit ng inyong mga pandama. Kung sanay kayo sa visual na stimulasyon, subukan ang isang bagay na mas banayad marahil ay arousal na batay sa alaala o simpleng pagkonekta muli sa haplos at sensasyon. Itong maliit na pag-aayos lamang ay maaaring magsimulang sanayin muli ang inyong nervous system at ibalik ang malusog na sirkulasyon. Bigyan ang inyong sarili ng pahinga sa pagitan ng mga sesyon. Hayaan ang inyong katawan na muling itayo ang balanse ng hormonal nito at mabawi ang sensitibidad. Ang masturbasyon ay hindi dapat mag-iwan sa inyong pakiramdam na manhid pagod o disconnected. Kapag ginawa ng may kamalayan, maaari itong maging isang kasangkapan para sa sigla, hindi sa pagkaubos. At ang pinakamahalaga, kung umaasa kayo sa matinding pornografiya, isaalang-alang po ang paglayo rito. Alam kong hindi ito madali, ngunit habang mas inilalayo ninyo ang inyong sarili sa artipisyal na mga sukdulan, mas magsisimula kayong makaramdam muli emosyonal, pisikal, intimo. Ang inyong utak ay magre-rewire, ang inyong daloy ng dugo ay tutugon, at ang dating akala ninyong nawala ay maaaring magsimulang bumalik. Hindi pa kayo masyadong matanda, hindi pa kayo masyadong huli. At ang inyong pinakamagagandang taon ng koneksyon, ng kumpiyansa, ng tunay na pakiramdam na kayo ulit mismo, posible pa rin po ang mga iyon. Ngunit kung kikilos kayo ngayon, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at maaari itong umabot sa bawat bahagi ng inyong buhay, inyong kalusugan, inyong mga relasyon, inyong pagpapahalaga sa sarili. Dahil heto po ang katotohanang natutunan ko pagkatapos ng 6 na dekada sa kalusugan ng mga lalaki. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nangangailangan ng mas maraming tableta, mas maraming presyon, o mas maraming lihim.
Kailangan nila ng kamalayan, isang plano at isang taong magsasabi sa kanila ng totoo. At sa ilang sandali lang, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang hitsura ng planong iyon para hindi na kayo muling mahulog sa mga tahimik na pagkakamali na nagdala sa inyo rito. Tapusin natin ito ng sama-sama. Konklusyon, ang inyong kalusugan, ang inyong intimasya, ang inyong desisyon. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong kausapin kayo hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kung ano ang inyong nararamdaman, kung paano kayo nabubuhay, at kung paano kayo nagmamahal. Dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Ito'y tungkol sa sirkulasyon. Ito'y tungkol sa mga tahimik na desisyon na ginagawa natin sa likod ng mga saradong pinto na dahan-dahang humuhubog sa ating kalusugan, ating kumpiyansa, at ating koneksyon sa mga taong mahalaga sa atin. Alam kong maaaring hindi komportable ang mga pag-uusap na ito. Karamihan sa mga lalaki ay nabuhay nang hindi man lang naririnig ang mga bagay na ito mula sa isang doktor. Ngunit sapat na ang pinsalang nagawa ng katahimikan. Ang totoo po, ang 4 na pagkakamali sa masturbasyon na tinalakay natin ngayon ay hindi lamang mga gawi. Sila'y mga nakatagong pattern na tahimik na kumakain sa inyong sigla pagkatapos ng edad 62. Ang pagmamadali sa kilos, pagpigil sa paghinga, pag-uulit nito araw-araw, nang walang pahinga, pag-asa sa artipisyal na stimulasyon na pumapalit sa tunay na intimasya. Ang mga pagpiling ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Nakakaapekto ito sa inyong espiritu, inyong mga relasyon, inyong pagpapahalaga sa sarili. Ngunit heto po ang gusto kong tandaan ninyo, bawat isa sa mga gawin na ito ay maaaring matutunang iwaksi. Ang inyong daloy ng dugo ay maaaring bumuti, ang inyong enerhiya ay maaaring bumalik, ang inyong pakiramdam ng intimasya, tunay at makabuluhang intimasya ay maaaring mabuhay muli. At nagsisimula ito sa maliliit at may kamalayang pagbabago. Dahan-dahan lang po. Huminga ng malalim. Bigyan ng pahinga ang inyong katawan. Piliin ang koneksyon kaysa sa sapilitang ugali. Ito ay hindi lamang mga medikal na mungkahi. Ito'y mga salbabuhay. Nakakita na ako ng mga lalaking nasa kanilang 70s at 80s na nabawi, ang akala nila'y nawala na magpakailanman sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga pagbabagong ito. Hindi pa kayo masyadong matanda para gumaling. Hindi pa huli ang lahat para makaramdam muli, at tiyak na hindi kayo nag-iisa. Mayroong libu-libong kalalakihan na tulad ninyo, mga lalaking inakalang kailangan nilang tahimik na tanggapin ang paghina na ngayon ay mas marami ng alam at mas maganda na ang pamumuhay dahil dito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking maraming taon. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at pagpapanibago sa anumang edad, ngunit tumutugon ito sa pangangalaga at may kamalayang pagsisikap, hindi sa kapabayaan o puwersa. Ang maliliit at maalalahaning pagbabago na gagawin ninyo ngayon sa inyong mga pribadong gawi ay maaaring humantong sa malalim na transformasyon sa inyong pangkalahatang kagalingan at inyong mga koneksyon sa iba. Hindi kailanman huli
para pumili ng landas na nagpaparangal sa inyong katawan at espiritu. Ito ang inyong katawan, inyong buhay, inyong kwento. At kayo ang magpapasya kung paano isusulat ang susunod na kabanata. Ito ba'y magiging tulad pa rin ng dati o ito ba ang simula ng isang bagay na mas mabuti? Nasa inyo po ang desisyon. At kung walang ibang nagsabi sa inyo ngayon, hayaan ninyong ako ang unang magsabi, mayroon pa kayong oras, lakas at layunin. At karapat-dapat kayong alagaan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, huwag po ninyo itong hayaang maglaho. Pindutin ang subscribe button at i-on ang bell dahil magbabahagi pa ako ng mga tips na makapagliligtas buhay para lamang sa mga lalaking tulad ninyo, totoong usapan, totoong solusyon. Kung handa na kayong bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan at intimasya, mag-comment ng Still Standing Strong sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin na kasama ko kayo. Paki-share po ang video na ito sa mga kaibigan, kapatid, ama o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Hindi kayo nag-iisa at ang paglalakbay patungo sa muling pagiging kayo ay nagsisimula dito mismo. Manatiling nakatutok, manatiling malakas, at higit sa lahat, manatiling mausisa dahil ang susunod na video ay maaaring ang siyang magbago ng lahat.